Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, atin bigyan ng reaksyon itong nangyayari kahapon. Ito yung pag-aresto ng nasa mahigit 100 ka-Pilipino na nagtrabaho sa China at ayon sa Chinese Embassy ay wala daw mga kaukulang papeles. Hindi kumpleto ng mga papeles ang ating mga kababayan na nasa China. Bakit naman napunta sa China itong ating mga kababayan? Nako, mga kababayan, wag na kayong pumunta ng China kasi alam naman natin na kalaban natin yan na bansa. Kahit na kayo yung maka-China, kahit na pabor kayo na kukunin ng China ang WPS kasi merong mga Pilipino na ganun eh. Kaya nagtrabaho sila sa China kasi mahal nila ang China. Kaya yan ang nangyari sa inyo. Ngayon dahil sa kayo yung Pilipino, of course, ang ating pamahalaan ay ano pa rin sa inyo, nagmamahal pa rin. Ang ating pamahalaan ay kahit na kayo maka-China, kaya dumating kayo sa China, ay dahil gusto nyo ang China. So ayan tuloy. Pero kapag ganitong gipit na kayo, balik kayo sa ating gobyerno. Di ba mga kababayan? Yun yung nangyari yung pinuntahan ni doon sa Middle East, di ba may mga nakulong doon na nagrally, na nagdala-dala ng mga anti-Philippine government na mga kung ano-ano doon, di ba, na mga placards. Pero nang makulong, si PBBM pa rin ang nagpalabas. Kaya itong nasa China, dinig ko kasi noon, ay nag-wanted ang China ng mga Pilipino na skill worker at ewan ko lang yung mga katulong kung kasama doon. Pero skilled worker yung wanted ng China sa trabaho eh. Kaya may mga napadpad na mga Pilipino doon. Pero kung ako kahit na nag-wanted pa yan ng trabaho ay hindi ako pupunta ng China, mga kababayan. Alam naman natin ang ugali ng China, komunista yan eh. Pariya yan sa North Korea. Kahit kunting kasalanan lang ay pwede nga ikulong doon. Kasi nga kalaban eh. At ayon sa ating meron akong narinig sa ating local news tungkol dito sa paghuli ng China sa ating mga kapatid na nagtrabaho sa China. Ito daw ay parang ganti ng nangyaring pag-grade sa Misamis ba yun na steel factory ng Chinese na mayroong 69 workers na wala ring mga papeles. Walang kaukulang papeles na nagtrabaho sa Pilipinas na nandun mismo nagtrabaho sa Chinese factory. Nung nakaraang 2 buwan yun na sinugod at inaristo ang mga inchik na ito. Merong 69 ka illegal Chinese workers na nagtrabaho doon sa steel factory na yun, kung saan kaya ito ay niraid dahil substandards ang mga bakal na binibenta nito at meron pang mga halong radioactive materials daw. Kaya nang na-detain din yun ang 69 ka-inchik, ito daw yung ganti ng China, sabi ng ating mga immigration officials sa Pilipinas. Well, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan sa UNTV. Bine-verify na ng Department of Foreign Affairs ang ulat hinggil sa umano'y pagkakaaresto ng mahigit 100 mga Pilipino sa China dahil sa sinasabing immigration violations ng mga ito. Inilabas ng DFA. Sinabi nito na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Embassy sa Beijing at sa Consulate General sa China upang malaman ang detalye ng ginawang pag-aresto sa ating mga kababayan at pagtiyak na dumaan ito sa due process. Inihayag rin ng ahensya na handa ang Pilipinas na bigyan ng ating mga kababayan doon ng consular assistance kung kinakailangan. Inilabas ng DFA ang statement kasunod ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun hinggil sa anyay mga Pilipino sa China na nahuli at iniimbestigahan dahil sa hinihinalang paglabag sa Chinese law. Ayon sa Chinese official, nagsasagawa ng special operations ang kanilang National Immigration Authorities upang imbestigahan ang mga dayuhan na iligal umanong pumapasok, nagtatrabaho at naninirahan sa China. Ito ang sagot ni Guo Jiakun nang matanong ng isang media kung ang aksyon na ito ng China ang sagot nila sa pagdetini naman ng Pilipinas sa ilang mga Chinese national.
Pero giit ng Chinese official, pawang nakaayon sa standard at civil manner ang aksyon ng kanilang immigration personnel kung saan sinisiguro anya ng mga ito na hindi nalalabag ang karapatan at interes ng foreign nationals na nasa kanilang bansa. Ayon sa DFA, iginagalang ng Pilipinas ang sovereign rights ng China sa pagpapatupad ng kanilang immigration law, pero iginiit na dapat itong ipinatutupad ng naaayon sa due process at alinsunod sa itinatakda ng batas. Nakiusap din ito sa Chinese authorities na protektahan ang karapatan ng naarestong mga Pilipino at agad na i-notify ang Foreign Service Post hinggil sa kanilang pagkakaaresto at pagkakaditine, alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at 2013 Philippines-China Consular Agreement. Sa isinagawang pagdinig kahapon ng Senate Committee on Economic Affairs, ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Benjamin Acorda Jr. ang tungkol sa umano'y pagbabanta ng Chinese Embassy kasunod ng pagkakahuli sa 69 na mga Chinese national matapos na i-raid ang Sanjia Steel Corporation noong May 15 sa Misamis Oriental. Sinalakay ang pasilidad dahil sa umano'y paggamit ng substandard na bakal at pagkakaroon ng radioactive materials. Ayon kay Director Acorda, nagbabala umano ang Chinese Embassy na magsasagawa din sila ng raid sa mga Pilipino kung hindi pa kakawala ng mga Chinese national na nahuli sa operasyon. During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ng mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga world Chinese workers. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na extortion at blackmail ang aksyon ng China laban sa mga Pilipinong nasa China. Kinondena rin ng kalihim ang tangkang pakikialam ng China sa pagpapatupad ng batas sa bansa at ang hayagang pag-blackmail sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ng Defense Secretary na ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga Chinese national na tinukoy sa kamakailang ulat ay isinagawa batay sa mga inilabas na search warrant ng mga nararapat na hukuman. Ayon pa kay Secretary Teodoro, ang mga inaresto ay mga pangunahing sangkot sa mga iligal na negosyo. Binatikos din ng Defense Chief ang pagtuon umano ng Chinese authorities sa work visas at passports ng mga Chinese national imbes na bigyang pansin ng mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa mga ito. Ayan, so talagang ganti ito ng China sa atin dahil nga doon sa 69 ka-Chinese illegal workers dito sa Pilipinas na nagtrabaho doon sa Chinese Steel Company sa Misamis Oriental. Yun pala. Talagang gumaganti ang inchik eh. At alam nyo kung bakit gumaganti sila? Dahil yung mga nagtrabaho na yon ay mga party, mga membro yon ng Communist Party ng China. Yung mga nahuling 69 ay baka membro pa yon ng PLA, ng Chinese People's Liberation Army. Ganon yun eh. Kasi kahit yung karamihan doon sa nagtrabaho sa Pugo ay may mga uniforme ng PLA or People's Liberation Army ng China. Kaya itong sa steel company na nahuli dyan sa Misamis Oriental, sigurado ako, kalahati o baka lahat ng kalalakihan doon ay membro ng PLA. Kaya gumanti ang China dahil tauhan niya ng Communist Party of China eh. Yung mga nahuling 69 illegal workers. Kaya ang ating tanong dito, bakit napadpad naman sa China itong ating mga kababayan? Hindi naman yata tayo nagpapadala ang ating di ba? Ang ating gobyerno ay parang hindi nagbibigay ng destinasyon na ang China ay magandang pagtrabahuan para sa OFWs, sa ating mga overseas Filipino workers. Parang hindi ko narinig na na okay ang China pagtrabahuan, kaya ako'y nagtataka bakit may mga Pilipino pala doon. Communist country ang China eh. Okay lang kung doon ka sa may Hong Kong, di ba? Sa Taiwan, doon ka sa yung parang democratic na parte ng China. Kung doon ka talaga sa loob ng China, ay paktay ka doon sa mga walang iyang mukong na yan, na mga inchik na yan.
mga kababayan. Kaya sa nagplanong pumunta, magtrabaho sa Communist China, ay wag nyo nang gawin yan. Kasi meron nga tayong ano ngayon meron tayong hidwaan sa China at Pilipinas. Kaya bakit naman pupunta pa kayo doon? Baka next year, baka matuloy na tong kaguluhan diyan sa WPS. Kaya kayo'y maano diyan, ma-stranded talaga kayo diyan. Katulad ng mga kababayan natin sa Taiwan, kapag nagkagulo-gulo na, ay talagang mahirapan na kayong makauwi. O baka makulong pa kayo diyan China yan, Communist China yan, mga kababayan. Kaya yung mga iba diyan, umuwi na kayo, magtrabaho kayo sa ibang bansa. Wag lang diyan, dahil nga meron tayong alitan, hidwaan with China. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, tungkol dito sa 120 yata ito na mga illegal workers daw ng mga Pilipino sa China? Bakit naman nagiging illegal ito? Ang higpit-higpit ng Communist China Paano nakapasok yan doon sa loob? Baka kanilang nirecruit yan para magiging spy ng China sa Pilipinas. Pero hindi na nakapagtrabaho siguro sa kanila, kaya ganun ang ginawa nila. Ikinulong, di ba? Mga kababayan, inaristo. Sa sino mang merong alam kung ano talaga ang punot dulo ng paghuli at pag-aristo ng ating mga kababayan, ay ipaalam lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. God bless all the overseas Filipino workers kahit saan sulok ng mundo. Kayo ay superhero at Pilipino. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.